Ikinokonsidera ng pamahalaan na ibaba ang bayarin sa mga paliparan sa buong bansa upang hindi tumaas ang singil sa pamasahe sa eroplano, bunsod na rin ang tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Transportation Department Secretary Giovanni Lopez, bahagi ito ng iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumawa ng mga hakbang para mabawasan ang epekto ng mega fuel price hike. Una, may mga pagpupulong kami with the airlines natin. Alam din po namin na talaga maapektuhan sila dito, and we're thankful that they're still holding on. Ganun pa man sa mga ibang, we have to do some mitigating measures also. Not for the airlines necessarily, but more so dun sa epekto sa mga pamasahe sa airfare na mga gustong bumiyahe. Sa ngayon, hindi pa masabi ng kalihim kung magkano ang maaaring ibaba sa mga bayarin sa mga airport, pero ito anyay pinag-aaralan ng mabuti ng ahensya. So isa sa mga tinitignan namin sa CAAP, yung ating Aviation Authority, kung pwede ba naming ibaba yung mga ibang fees, landing fees, take-off fees, yung mga sa tingin namin na kaya naman naming i-adjust. And I think that will ripple down doon naman sa airfare. At least may stabilize namin kahit papaano. Ayon sa DOTR Chief, ang mabubuong proposal ay ipipresenta sa board para maaprubahan at maaaring makapagpalabas sila ng desisyon para sa posibleng adjustment sa susunod na linggo. Samantala, inanunsyo ng DOTR na sumang-ayon ng toll operators na magbigay ng diskwento sa Class 3 vehicles o mga truck at bus na may dalang agricultural products at iba pang essential goods. So tayo naman po sa DOTR at sa TRB, gipag-usap po tayo sa mga toll operators po natin. Na pagdating sa mga provincial buses natin, sa mga sinasabi natin mga trucks na that are for essential goods, agri-products, magbigay sila ng diskwento dito sa mga toll fee natin. At kami po ay nagpapasalamat sa toll operators natin na sila naman po ay sumang-ayon. Kasi we did the numbers, makakatipid sila, parang sa mga bus, makakatipid sila ng mga 5 to 7 pesos. And for 100, there's 7,000 na makakatipid din. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon.